Guys, alam ko marami po ang hindi pa naiintindihan kung ano po itong blockchain na pinapabilis na po ni PBBM. Okay, magbibigay po ako sa inyo ng impormasyon na talaga nga naman ikakatuwaan po ninyo mga sangkay. Dahil itong blockchain technology, ito po yung solution na pangmatagalan para po maiwasan na ang korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, ano ang mayroon sa blockchain technology? Hello guys, what's up? This is me, I'm back. No? Pag-usapan po natin saglit, mga sangkay, kahit sa kakaunting mga minuto lamang, ang patungkol po dito sa blockchain technology. Marami po kasi ang hindi nakakaalam, lalong-lalo na po ngayon na isiniwalat ito ni PBBM, na ayon nga po dito mga sangkay, pinapabilis o pinapauna ni PBBM ang apat na proposed legislative measures. At kasama po dyan mga sangkay yung Kadena Act. Ayan po mga sangkay. At sa Kadena Act, naroon po yung blockchain. Kumbaga, yung kaperahan ng gobyerno, iba-blockchain na. Naku, matindi to mga sangkay dahil mga companies, mga biggest companies, i-reveal po natin sa vlog natin ngayon, sila po mismo ay gumagamit sa buong mundo ha. Itong mga malalaking kumpanya sa buong mundo. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo nga po ay 1.59 million subscribers na, no? Parami po tayo ng parami. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Alam nyo mga sanggay, kapag na-blockchain na ang kaperahan ng Pilipinas, yung national budget na pumupunta sa mga proyekto, programs, at marami pa pong iba. Kapag nangyari na na-blockchain na lahat ng pera ng Pilipinas, marami na pong mga current politicians ang tatamarin na tumakbo ulit bilang politiko. Lalong-lalo na po yung mga korap. Kasi wala na po silang makukurap mga sangkay. Bakit? Ano nga ba ang mayroon sa blockchain technology? Mga sangkay, ang blockchain technology kasi, ito po yung magbibigay transparency. Okay? Magiging ano na kasi yung pera ng taong bayan, yung pera mula po sa kaban ng bayan, mga sangkay, na papasok papunta sa mga proyekto at programa, makikita na po doon kung papaano ginagamit. Transparent, mga sangkay, mahihirapan na po yung mga politiko na makapagnakaw. At kung makalusot man sila ngayon, hindi na po sila makakaligtas kapag inimbestigahan. Dahil makikita po sa blockchain. Sa blockchain kasi, para po sa inyong kaalaman, sa blockchain technology, kahit ano pa ang gawin sa pera, kita po doon. May ibalik man, may ibawas man, o may gamitin man, sa kahit na saan, makikita po doon. Kahit nga po mga sangkay, halimbawa, lahat na po naka-blockchain na. Kahit po yung sahod ng mayor, sahod ng senador, makikita na po doon mga sangkay. Especially kung may mga kickbackan, naku, makikita po doon mga sangkay kung sino yung gumagastos. At ang matindi doon, pati po tayo pwedeng makakita mga sangkay. Ngayon, isinusulong po ito ni Senator Bam Aquino. Ayan po mga sangkay. At sana maaprubahan po at ito po ay gusto ni PBBM na mangyari, itong blockchain technology or blockchain o the Budget Act, the Kadena Act by Senator Bam Aquino, mga sangkay. Alam nyo, ako naman, di ba? Alam nyo naman yan. Hindi naman talaga tayo pabor sa mga prinsipyo ng mga dilaw, mga sangkay. Pero kapag may ginagawa namang maayos, sinusuportahan po natin. Kita nyo, itong gustong mangyari ni Bam Aquino, dito ko nga na-realize na mukhang ito ata yung matinong Aquino. Mga sangkay kasi, tingnan nyo ha, iba blockchain yung buong kapirahan ng taong bayan ng buong Pilipinas. Hindi, mga sangkay, ang mangyayari dyan, transparent na po ang lahat. Ngayon, ano ba ang mayroon dyan? Blockchain o the budget bill refers to proposed Philippine Senate Bill
number 1330 filed by Senator Bam Aquino, aiming to use blockchain technology to create a fully transparent, tamper-proof, and publicly accessible national budget system. Tracking, ito ha, pakinggan nyo ito mga sanggay, napakasarap sa tenga na ito. Tracking every peso in real time to fight corruption and boost accountability. Grabe, no? So, sa madaling sabi mga sangkay, yung blockchain technology, ito po yung magtatrack. Kahit 5 duling. Guys, kahit kung mayroon ng 5 duling, makikita po doon kung saan siya napunta. Kahit sentabo mga sangkay, makikita po doon kung saan siya napunta. At hindi po yan madidelete mga sangkay na kumbaga, ito, tanggalin ko to kasi para hindi makita. No, guys. Sa blockchain technology, hindi mo na po pwedeng gawin yan. Kaya nga ang sabi ko, tatamarin na po dito yung mga politicians na tumakbo. Lalong-lalo na po pag corrupt. Kasi syempre, yung iba dyan mga sangkay, kaya lang naman po tumatakbo dahil alam nila makaka-kickback sila, makakapangurap sila. Diba? Mga sangkay. Yun po nangyayari. Kaya nga po yung ibang mga politiko dyan, contractor kung tawagin, diba? Anak ng tokwa. Contractor. Bakit? Nag-congressman lang. Dumami po yung mga project niya sa kanyang construction company. Ang lulupet, di ba? Mga sangkay. Kaya sila tumatakbo para po sa kanilang mga pansariling tripping sa buhay. No? Na sila lang po ang makikinabang, hindi talaga yung mga Pilipino. Ngayon, sino ba ang gumagamit ng blockchain technology? Eto, mga sangkay. Tingnan po niyo ang isa sa mga halimbawa. Mga malalaking companies na gumagamit ng blockchain. Ayan. IBM, R3, Ripple, Binance, De Beers, ano pa, ito, Microsoft, Chainalysis, PayPal, ito ha, magbanggit na lang po tayo ng mga kilalang-kilala natin. Ito, Microsoft, PayPal, Unilever, mga naka-blockchain lang. Amazon, Alibaba. So itong mga sangkay, ilan lamang po ito sa halimbawa ng mga gumagamit ng blockchain technology. Bakit ano mayroon dyan? Sangkay. Aba, hindi ito kasi sa blockchain technology. Hindi po mananakawan ng empleyado. Hindi po na malabo pong manakaw ng isang, halimbawa, isang vice president ng company ang kung anumang budget na meron sila kasi naka-blockchain nga lahat. Lahat ng lumalabas, ang alam ko mga sangkay, marami po sa Pilipinas naka-blockchain na rin eh. Noon, na-propose po ito noong 2019. Kasi hindi po pinansin mga sangkay. Ngayon lamang, ito magiging legacy talaga to ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, kung mangyayari na mabablockchain lahat ng budget mula po sa national government or national budget, halimbawa, 2026 budget, lahat ng perang papasok, halimbawa na lang, pupunta doon sa isang proyekto, magpapagawa ng tulay. Halimbawa, tulay, mga sangkay. Tulay, saan po pwede? Tulay doon sa, for example, Metro Manila. Magpapagawa ng mahabang tulay, Manila Bay. Papuntang Bataan. Halimbawa, ganun, mga sangkay. Yung pera na papasok doon mula po sa national budget or etc. kung ano man ang gagamitin na yan, mga sangkay, makikita po doon kung saan pumapasok. Pati po, mga sangkay, ultimo, mga binibiling mga kagamitan, mga materials, makikita po doon. Kaya, mga sangkay, halimbawa, titingnan po natin, i-search natin sa isang website, itong tulay. Ano ang materials na ginamit? Magkano ang materials na binili? Magkano yung ganito? Makikita po doon. At kapag nangurap sila mga sangkay, 'di ba? Kasi yung iba nagiging overpriced, 'di ba? Makikita po doon, oh, teka lang. Magmura lang 'to, bakit sobrang mahal naman ng pagkabili? Oh, bisnado kaagad mga sangkay, 'di ba? So ganun po kaganda yung blockchain technology. Kung kaya't ito po ay pinapabilis ni PBBM, alam niyo kapag nangyari 'to, yung mga corrupt na politiko, kakabahan na po na magnakaw. Kaya ang magiging solusyon nila dyan, umayaw na lang sa pagiging politiko. Kasi, pag politician ka, halimbawa, mayor ka, magkano yung sweldo mo? Mga nasa
100,000 mahigit. Isipin nyo gumagastos yung mga yan. Magbabayad po sa mga botante, tapos yan lang pala yung kikitain po nila dyan na sweldo. Yung salary, napakababa lang. Hindi natural, mangungurap po yung mga yan. Mga senador, mga congressman, di ba? Mangungurap sila kasi, siyempre, magbabawi ng pera. Pero, kapag naka-blockchain na, bakit ka pa, halimbawa, tatakbo sila pagka-politiko? Hindi na sila mamimigay ng pera kasi, ba't ako mamimigay ng pera? Hindi na ako makakapagnakaw. Diba? Pag nagnakaw kasi ako, makikita sa blockchain technology, dali, ayoko. Hindi na ako mamimigay ng pera. Ganun po ang mangyayari. So, sa madaling sabi, ito po yung maglilinis sa Pilipinas. Yung korupsyon, yung rampant korupsyon, ito po ang magiging mga sangkay, ito po yung magsasaayos. At isa po tayo sa kauna-unahang bansa na gagamit ng blockchain technology just in case may papasa po talaga ito. So ito po ay isa lamang po sa mga mahahalagang impormasyon tungkol po dito sa Kadena Act na dapat po natin malaman. Ito po ay gusto na ni PBBM mapabilis. Kailangan maipasa na ito bago umexit siya sa pagiging Pangulo. Nang sa ganun, kahit sino pang kurap ang umupo, walang magagawa kasi may blockchain technology, may Kadena Act. Diba, mga sangkay? Walang magagawa. Kahit sinong kurap na politiko ang pumasok, hindi siya makakapangurap. Kasi pag sinubukan niya mangurap, makukulong siya kaagad dahil makikita sa blockchain technology yung kanyang ginagawa. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa Facebook. Sa YouTube pala, sorry. Meron din naman sa Facebook. I-follow nyo lang, Sangkay Revelation. Pero sa YouTube, hanapin nyo po ito, Sangkay Revelation. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.